speaker. Eto na. Eto na. It is my honor to introduce him. Dumaguete City, Negros Oriental, mga maisog, let us welcome the Mayor of Davao City, Honorable Sebastian Baste Duterte! Para makasugod na kong istorya. Ngayong gabi is nyo ang tanan. Ako di ay si Baste. Anak ko ni Rode, katong former president, Mayor Cos Davao. Nga, nag-leave ko, ang tugod rin, Dumaguete. Ako naman di rally rin. Ikaw bantay ba? Muligo ang taog dagat. Pagabot na ko din ay rally, ni-apil na lang ko. Oh. Pero kanto na ko dre kanto Dumaguete mga 2006 na ko'y giapas nga babae. Oh. Human gibasted ko. Pero mula ko niya basig karong gabi magauyab na gyud ko dre sa Dumaguete ba. Pagbigay po ko ninyo samtang di bitaw, natay sitwasyon, unya na lang, te. Unya na lang. Nagsugod ni, katong, sa Davao manggod, naa sila'y gipadagan, nga papirma. Gitawag nila, gikan kinis Congress ni. Gitawag nila nga People's Initiative kuno. So ilang ginabuhat, para nis mga wa nakibaw ha, ilang gibuhat, papirmahon sila papel, nga muingon, nga uyon ka sa charter change. Human, tagaan kanila kwarta. So, form ni of vote buying. So naman ay Senate hearing nahitabo na nga nagay nangangkon pod nga nahitabo gyud ni dito sa Davao. Di mo tong sinugdanan ani. No, ang nakapait manggod. Ug tan-awon ninyo. Wa pay duha ka tuig nga naglingkod ni sila. Kini magon charter change, mao nilang pamaagi unta nga gusto nila kambyuhan ang gobyerno, ang system para mutaas ilang termino. Kini si BBM, kani nga template, kana ilang ginabuhat karon, mao gina kani adtong style pod nila nga iyang amahan nagdugay more or less 20 years nga naglingkod kay di gusto magpapuli, di gusto mo agig eleksyon. Kami mga taga Davao, palagmi. Di man na ingon ana. Kung gusto ka, wa may kaso, magdugay ka, pero ang ingon sa balaod, kausara ka mahimong presidente aning kalibutan, di na gyud ka makabalik. Tumanon talang to unta. Unya, kung gusto mo sa inyong partido, imuhang anak, imong pamilya ba diha, dili nimo maniobrahon kay nakatungtong kas gobyerno karon, pwede na nimo buhaton kung unsay gusto nimo kay hadlok tanan nimo. Pero sorry to say, kita karon nga niya aning gabi una nga ni adto dire, wa mi na hadlok ninyo. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi! 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 Kadiyot lang,
kadiyot lang, pastorya ako. Ang, nanata dire. Di man ko na ingunana ng kinabuhi ba? Gusto nila nga, monopolyaw nilang politika, unsa ba na ilang mga abura nila dihang mga tao. Moonay makaguba og nasod. Yung istorya man na sa former president, form of cleansing mangyod ang elections. Kaya og naatay mga gipambutang diha ng mga opisalis nato, og di takauyon, naagitay regular nga panahon para mupili. Kaya og wa takauyon, di maayo para sa lugar pulihan nato. Pag wala na, pugsit na diha. Di karon, ato namigkuan, nay uban mga lugar nga niingon nga bito unta po sa ilang lugar nga muadto ang TAPS kaning maisog, hakbang ng maisog para mo musulti. Kaya ato man ning katungod. Ano ilang gibuhat dito sa Tagum ni nahitabo. Kining Tagum, mo ning Davao, pila ba ka minuto magstorya ni? Hindi, para nis mga wak na hibaw manggod, kinanglan mahibaw mo. Kinanglan mahibaw mo. Kaning Davao, na ay Panabo, na ay Carmen, ay Tagum. Mauna siya. Ang gobernador dito, si Governor Hubahib. Itong nahibawan nila, mato mi dito, gusto mi musulti lagi, sa nahitabuan ni tanan, karon ilang gisuspende. Gipangitaan nila mali kuno, giricall lang nga sakyanan. Kanang very petty lang kaayo gyud nabutang. Human gisuspend nila 60 days. Gobernador na, elected na mga tao. Unya, kitungod lang, di sila kauyon, nganing sugot ang gobernador dito, magrally kuno me, ilang gisuspindi. Ipangitaan nila kuan. Grave abuse of discretion ang ginabuhat. Abuso kay tungod mo lagi nabutang sa posisyon noon. Pero katungod manggod nato mo express gibate nato ngano bawal po di ay. O garon ingon ani ni sila. Pagkahuman ana, napay usa ka local official, si Governor Amba, diya sa Cagayan, Governor Mamba. Ilang gitangtang sa posisyon. Kani, mas grabe ni. Gisuspindi nila to si Governor Hubahib, o Governor Mamba karon, gitangtang nila sa posisyon, kay di mosugot na botngan og EDCA site ang ihang lugar. Gusto nila tukuran og base Amerikano o siguro ang gobernador di niya gusto kay magkandalit sigyod magira mabusdakan og bomba og ang iyang lugar. Di sa mosugot gitangtang nila. Mao nang ni ako kay nagagwapa dres dumagitigot. Muna ni ako. Para musulti po ko ninyo nga. Di ta musugot og gobyerno nga ingon ani. Atong ginapangayo lang man, walay abusuhay. Di lang ka mga busar sa imuhang kuan. Aron tanan makaduwa og patas. Nasakto ba? Itanawon ninyo, tanawa ang Congress karon, daghang kay batanon. I think more than 50% of Congress mga batanon na karon. Unya mauning liderato nga ehemplo karon nga diha maghangad. Kami, ako 36 anyos ko nga mayor ko. Ug maunang sundo nako, di ko mosugot. Kay di maayo para sa to ang tanan. Di maayo para sa nasod nato. O iyan na ilang style, power tripping, makuha nila lang gusto kay tungod naa sila skuan.
mag-unsa na lang man to mga tao nga nasa nakaubos. O ang Pilipinas ra bagyod 14 paita. Wa gyud tay mapadulngan ani. Ikabalo mo, tinuod lang lisod man gyud kay ato sitwasyon. Di naman nato mapili, diri man ta na tao, Pilipino man gyud ta. Kayod lang yun. Kayod, tinabangay, o pagkahiusa. Pero, ingon na imuhang, ay, sige lang God. May na lang nakastorya to dere. Pero, kinanglan may baw, abusado. Kung gusto yun ninyo, makakita kung unsay naong sa tong gobyerno karon. Makakita mo unsay naong sa tong gobyerno karon. Tanawan ninyo ang interview ni Lisa Marcos. Tanawan na ninyo. Nana sa interview, tanawan ninyo, mao nang dagway sa tong nasod karon. Pero, di tanawa lang ninyo. Kamo na'y bahala maguna-huna. Di man ta gusto, mandaot og tao, maingon ta nga, mali o tama yung gingon. Tanawa lang ninyo. Kaya basigwa mo nakakita, para aron makakita mo, unsay dagway gyud sa tong nasod karon. Ako maingon ana, kamo niingon ana. Pamaora man to, di lang po kay ko magdugay og istorya. Ako nasuroy ra man ko dere. Salamat kato mga kamo nga ni aron ganang mulaban para sa ato ang nasod. Thank you kayo. Mabuhay mong tanan. Mabuhay mong tanan. Sa kung sa'y may tabo, uban lang ta, nakos inyo ha. Nakos inyo. Salamat kayo, ug may gabi sa inyong tanan. God bless. Duterte! Duterte! Daghang kayong salamat. Duterte! Mayor sa Davao City, Honorable Baste Duterte. Energetic pa. Wala pa matatanan? Atong paminaw ng musunod nga mamumulong. Ang banggiitan nga former congressman sa Biliran, atong sugaton sa Masipang Pakpak, Attorney Glenn Chong. Ma'am, thank you. Atong tinahod nga Presidente Rodrigo Duterte, Mayor Baste, sa inyong tanan mga kaigsunan, mayong gabi. Mukanta sa kong kadali ha, pero usay, wait. Minausan mo. Mr. Marcos, limbungan ka. Mr. Marcos, limbungan ka. Mr. Marcos, limbungan ka, ugang imong asawa. Ayuhan na lang to ninyo, ha? Mayang gabi kaninyong tanan. Nga nung niingon man ko nga si Mr. Marcos limbungan o kang iyang asawa. Okay. Para sa inyong kasayuran, mga kaigsunan, unom ko katuig na nagsilbi sa ilaha. Nagtabang ko sa ilang protesta kay nagtuo ko nga gitikasan sila, gilimbungan sila sa Liberal Party na itong panahon na. Unom katuig nga gigasto na ako kung panahon sa ilaha, wa ko'y bayad bisan piso. So kaila ko ning mag-asawa, through and through. Kita na ko, kakita ko nila, katrabaho na ko sila. Kada usa ka buwan, mag-dinner mi sa ilang balay. Unya, daghan pa mig istorya ni Lisa Marcos. Mao ning otok tanan, mabitayon ko kung ang karabaw ang national animal, ang sampagitan at tung Marso 2022, kasagsagan sa kampanya, may meeting ko kang Lisa Marcos. Kaming duha rato dapat. Ning suod mo ning duha ka marites. Sila pa'y naunag lingkod. Sila'y wise schedule, sila'y naunag lingkod. Diri ko gilid. Ningon din si Lisa Marcos, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys.
in that meeting. Tapos ning lingisan ako, gitudlo ko, but not you because they hate you so much. So, kaibaw na ko mga kaigsunan nga gibaligya ng akong ulo dito kang Smartmatic. So, nagawa kong panahon nga mo gawas ang ebidensya og tinuod atong Hunyo 2023 ning gawas ang ebidensya nga libu-libuan ka mga presinto sa Metro Manila, Cavite o Batangas gikan lamang sa usa ka IP address. Dili to gikan sa inyo mga presinto. So muna, naghimo ko affidavit, akong gibulgar ang mag-asawa. Pero ako una silang gipapili. Unsa man, kamoy mo laglag kang Smartmatic publicly or ako mo laglag ninyo o niya aron malaglag si Smartmatic. Di ko no nila mahimo. Adi, siyempre, gilaglag na ko sila. So magtinagalog ko. Ang mga kababayan, itong sinasabi ko sa inyo, totoo to. In fact, nung in-interview si Lisa Marcos ni Ka Conchabang Tunying, di ba? Ka Conchabang Tunying, magkuntsaba wala sila. Tinanong siya, sinabi ni Attorney Glenn Chong, sasampaling ka raw. Sinabi ko talaga, kung naalang si Lisa Marcos akong atubangan, akong uli Osbon sa inyong atubangan, ako siyang laparuhon, wala og tuo. Tungod sa iyang dakong kasalanan sa atong katawhan, kaninyong tanan. Ang pagmanipula sa atong election system. Ni atong eleksyon na, atong pinili ay duha, pinakataas nga opisyal ang atong gipili. Ang presidente o ang vice-presidente. Si Lisa Marcos ang nagsulti nako, siya mismo ang ning-amin, gilawgaw nila ang eleksyon sa iyang asawa. So kung gilawgaw nila ang eleksyon, mutuo pa kata nga siya ang dapat presidente sa Pilipinas? Dili, di ba? Dili. So kitsa may nahabilin nga atong saligan karon. Si Inday Sara, di ba? Kaibaw ko nga si Inday Sara, wag yun nila i-appeal sa ilang tikas. Kay dili gusto si Lisa Marcos sa iyaha. Kaibaw ko, naago ko sa ilang inner circle. So, karon ang nahabilin nga tinunod anay nga gipili natong katawhan si Inday Sara. Kining usa mo bitaw to akong kanta ganin Mr. Marcos, limbungan ka. Limbungan ka kang imong asawa. Kay imo kung asawa nagingon ako ng limbong mo. Di ba? Pero wa ko'y kahadlok mo atubang ninyo. Wa ko'y mo kahadlok mo atubang nila. Kay tinuod ang akong gisulti. Wa may mabitaw na akong gingon dili man sa ingon nga may kong laki. Nagkataon lang nga naa sa kong kamot ang kamatuuran. O dili kaya tubago ni Lisa Marcos. Mabitaw na, mga kaigsunan, nung in-interview si Lisa Marcos, ano bang sinagot ni Lisa Marcos? Nung sinabi ko, dinaya niyo yung eleksyon, ano sabi ni Ka Conchabang Tunying? Sasampalin ka raw ni Glenn Chong. Alam mo, sabi ni Lisa Marcos, hayaan mo na lang siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Maunay imong itubag sa kadaghan ninyong abogado des Malacanang, may Chief Justice ka pa. Ako rang usa diri sa kabila. Unya maunay imong itubag. Why ikatubag si Lisa Marcos mga kaigsunan? Naaman na iyang interview, maririnig nyo yan, marireview ninyo yan. Wala siyang naisasagot dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya ba mo, pag istorya na ako sa Davao, pag uli na ako sa Manila, gifile na akong disbarment. Gusto ko tangtangon pagka-abogado. Pag uman akong istorya sa Cebu City, may disbarment na po ko'y kaduha. Pag uman akong istorya sa Tagum, pag landing na ako sa Manila, dahil katulo, disbarment. Ugma, iniguli na ako, nana po ko'y kaupat ka disbarment. At any rate, gusto na to ipakita sa mga nagkupot sa sa gahom karon. Dili mahadlok ang katawhan kaninyo. Yes! Labi pa. Dili ta mahadlok labi pa kay kitikas nila ang eleksyon. Og naa ako sa inyong atubangan, mubarog ko sa akong akusasyon kanila. Kanang pagtikas sa eleksyon, naanay direktang koneksyon sa atong mga tinai, sa kagutom sa atong katawan. Kay kung ang leader nga maglingkod, way pakialam sa atong kaugmaon, mauni ang atong maamgo karon. Diba? Tama! Mauni ang atong makamtan. Og itong kayo ang atong kaugmaon. Kung ang nagkupot sa kapangyarihan, sa kahom, nandaya lamang. Gusto ba ninyo nga magpadayo ng sistemang ingon niyan eh? Dili! Dili.
So karon nagpasalamat ko sa inyong pagnganhi dinhi. Kay bawo ko, kadaghanan sa inyo, hindi pa kumain. Ang pareho tayo, patas tayo, amanos tayo, hindi naman kami kumain. But we are here because you want to put a stake for our future. Mutaya ta sa atong kaugmaon mga kaigsunan, dili mabago ang gobyerno kung dili ta mo barog karong adlaw. Kining akong gisulti kaninyo, mao ni ang gikahadlukan ni Marcos ni PBBM, Pangulong Bangag, babagsak mamaya-maya. You see? O sa may suwat ni Chief of Police sa inyo sa inyong city, kang mayor, i-recall ang permit kay Naas Glenn Chong. Unsa may inyong gikahadlukan? Wa mo ko hinagiban. Wa ko magdagranada. Di man ko magpabuto din sa inyong syudad. Mosulti lang ko sa kamatuuran. Og na ako sa inyong atubangan karon mga kaigsunan, di paabot ko kini kaninyo, kay mauni ang isyong ilang gikahadlukan og maayo. Walay katungod si Marcos magpabilin sa inyang pwesto. Walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. Tama! Tama! And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, Bangag, at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. Ugma na nagyugoy kaupat nga disbarment ani. At any rate, wako'y laing sandigan mga kaigsunan, kundi ka mo gihapon. Nindot kayo mo sukol, mo barug para sa tong kaugmaon, para sa tong katawan. Kung kaybaw ka nga, wa ka mag-inusara. Wa mag-inusara si President Duterte, wa mag-inusara si Sara Duterte, si Basti Duterte, ako, kay naamong tanan. Sa among likod, sa among kiliran. Daghan kay salamat. Mura kang lapas naman siguro ko. So di na ako magdugay, bubalik na lang ako. Para sa inyo kasayuran, kiring syudad sa Dumaguete, kapito na ako gabalik-balik din Bata pa ko, nagdebate na ako diha sa Luz Auditorium. O di ko kalimot, best debater ko diha. Napil din ako inyong team. At any rate, pasalamat ko sa inyo. Katapusan ako ganhi, si Bishop Do, ang inyong obispo. Dinakos Katedral ng Istorya, bahin sa tinikasay sa eleksyon. Maugid na ang akong gibarugan. O sa dili pa ko mahuman, akong ibilin kaninyo kini mga kaigsunan, naa sa inyong mga kamot, sa inyong tagsa-tagsa kakamot, ang gahom para mabago ang dagan sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ayaw tag kumpiyansa, ayaw natong isalig sa mga lider nga mga tikasan, limbungan. Kailangan mo barog ta, bawion nato ang gitikas niya ka nato. O ihatag nato ang gahom sa tinunanay nga gipili sa katawan. Inday Sara Duterte. Dagang salamat kaninyong tanan. Maraming salamat, Attorney Glenn Chong. Dagan kayong salamat, sir. Okay, the next speaker. Okay, ito, ilado to. Nakikita natin sa campaign. Ito. Mga kaibigan, let us welcome former Executive Secretary, Attorney Victor Vic Rodriguez! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko'y at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas
Maraming salamat. At magandang gabi po sa inyong lahat. Let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa syudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita, ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maisog. Sapagkat patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag po tayong magpapalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. The moment na tayo ay manahimik, itutuloy-tuloy ho nila yan hanggang ang kanilang termino ay wala ng hangganan. Huwag ho tayong pumayag. Just today, the Philippine Statistics Authority, I think, released the inflation rate for the month of April. And for the third consecutive month, patuloy pong tumataas ang inflation. Tayo po naririto ngayong gabi. Mas marami bang nabibili ang inyong 500 ngayon kesa sa 500 piso nyo noong isang buwan? Lana! Mas marami ba ang nabibili ng 500 piso ninyo ngayon kumpara sa nabibili ng 500 piso ninyo noong nakaraang taon? Ang problema ay ang laganap na kagutuman. Ang problema ay ang lumalalang inflation, hindi ang ating Constitution. And that is why we keep on reminding you, let us together uphold, protect, and defend our Constitution. Yes! Again, just this morning, the Senate Committee on Public Order and Safety conducted its second hearing on illegal drugs and the alleged PIDEA leaks. Ang problema, mula nang bumaba sa pagiging Pangulo, si Pangulong Duterte, ay ang proliferation of drugs at drug addiction. And again, it's not the Constitution. Ito ang mga pangunahing suliranin na dapat binibigyan ng panahon at solusyon ng ating gobyerno ng kasalukuyang administrasyon at hindi ang paglalapastangan sa ating konstitusyon. Tama! At sa patuloy na pag-iikot ng hakbang ng maisog, pinakikita lamang nila na tuloy-tuloy din ang kanilang paglapastangan sa ating mga karapatan, sa mga garansya na iniukit ng ating saligang batas, partikular na sa Article 3 o yung Bill of Rights ng ating saligang batas. Malinaw po dyan, diniskurso kanina ni Pangulong Duterte, malinaw po dyan na nakasaad sa Article 3, Section 4, ang ating karapatan, kagaya ngayong gabi, na malaya at payapang magtipon-tipon upang ilabas ang ating saloobin, managawagan sa gobyerno, and petition the government for redress of grievances. Laganap na nga ang korupsyon. Laganap na nga ang pagnanakaw. Pati ba naman ang ating mga karapatan na ginagaransyahan ng Bill of Rights na nakawin pa rin ng pamahalaan?
wag ho tayong pumayag. At nakita ko ho, ang dami nating mga magigiting at kaibigan na kapulisan na nagbibigay ng seguridad sa atin ngayong gabi. Kilalanin po natin sila at pasalamatan dahil kinikilala ninyo ang aming karapatan na inyo ring karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Maraming salamat at hindi nyo ho kami pinipigilan at sinisikil ang aming pagpapahayag ng aming saloobin. At bilang pagtatapos, wag ho tayong mapagod, wag ho tayong matatakot, sapagkat ginagarantiyan din po yan ng ating saligang batas sa Article 3, Section 18, Paragraph 1. Malinaw po dyan na no person shall be detained. Ito'y para malinaw at alam ito ng ating mga kapulisan. Kung saan man tayo umikot ang hakbang ng maisog, no person shall be detained by reason or for his political beliefs and his aspiration. Ito pong ating pagtitipon-tipon, ito po ang ating political belief. This is our freedom of expression. Hindi po tayo pwedeng idetene ng kahit na sino man. At ito yung patuloy na mensahe ng hakbang ng maisog that we, the Filipino people, we are not for sale, and let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Maraming salamat at mabuhay ang lahing Pilipino! Daghang salamat, Attorney Vic, ato ang former Executive Secretary ni sa atong Pangulo karon. Mga maisog, sigaw ng mamamayan, ipaglaban! Sigaw ng mamamayan, Ipaglaban! atong sugaton ng sunod na itong mamumulong, sugaton na ito sa masipang pakpak, usa ka maisog, ligdong. Tagalogin ko ba? O Tagalogin natin. Maisog pa rin. Ang Tagalog yun. Palakpakan natin. Matapang. May paninindigan. Attorney Harry Roque. Mabuhay po ang mga magigiting na taga-Dumaguete! Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas! Mabuhay po si Tatay Digong Duterte! At mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte! Mga taga-Dumaguete, bagamat ako'y hindi Bisaya, ako'y kaisa ninyo dahil halos 8 taon na akong nagtuturo sa College of Law ng Silliman University. Sino mga taga-Silliman? Huwag kayong mag-alala. Kung kayo'y mga estudyante ko, pinakamataas na grade ang makukuha ninyo na. Yes! At meron pong dahilan yan. Dahil sa College of Law, hindi po pwedeng pinag-aaralan lamang ang batas. Ang kinakailangan, binibigyan ng buhay at pinaninindigan ang batas. At dahil sa presensya nyo ngayon, sa isang napakalaking rally na pinagkaitan ng rally permit ng mga politiko, nagpapakita na pinaninindigan ninyo ang karapatan ng malayang pananalita dahil ang ating rally permit galing sa saligang batas, sa Bill of Rights, hindi sa politiko. Yes! Kaya lahat kayo dito, lahat kayo dapat maging abogado dahil alam ninyo ang karapatan mamamatay kung hindi pinaninindigan. Yes! Alam nyo, mga kababayan dito sa Dumaguete, ang rally po natin ngayon, defend the flag. Bakit? Dahil napakaraming kalaban ng ating republika.
Noong ating unang kasaysayan kung saan nanindigan ang Dumaguete at Negros Oriental laban sa diktadorya, huwag nating kalimutan ang unang-unang ginawa ng diktador na Marcos Sr. ay baliwalain ang saligang batas. At ngayon, dahil nagnanais, nag-aambisyon ang tambaluslos na maging Prime Minister, babaguhin nila ang saligang batas para sila'y maging Prime Minister dahil alam nilang hindi sila iboboto. Baka naman meron ditong botante ang tambaluslos. Boboto ba kayo kay tambaluslos? Hindi! Dahil alam niyang wala siyang boto, babaguhin ang saligang batas. Papayag ba kayo? Hindi! Dedepensahan niyo ba ang saligang batas? At mananatili ba kayong maninindigan sa karapatan ng malayang pananalita? Yes! Anong mensahe natin sa mga politiko na pinagkait sa atin ng rally permit? Titigil ba tayong mag-rally? Hindi! Titigil ba kayong magsalita? Hindi! Makakalimutan nyo ba sa araw ng eleksyon ang ginawa nila ngayong araw na ito? Hindi! Paparusahan nyo ba ang mga politikong sumupil sa inyong karapatan ng malayang pananalita? Yes! Bakit kailangan ng transparency? Dahil ang transparency po, gaya ng karapatan ng malayang pananalita, karapatan ng bawat Pilipino. Meron po tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa panahon po na kinakaladkad ang ating bayan sa isang gera na wala tayong interes kung saan ang mga mahihirap na Pilipino ang mamamatay sa isang gera. May karapatan tayo sa transparency, may karapatan tayong magtanong, ikaw ba, Mr. President, nang kinakaladkad mo kami sa gera, nasa sapat na pag-iisip ka ba o nasa impluwensya ng pulboron? Nais nyo ba malaman kung ang presidente ay gumagamit ng pulboron? Sigurado ba kayo? Ang sabi niya ng tinanong, anong masasabi ninyo sa PIDEA Leaks? Anong sabi? Piklapter. Karapatan nyo bang malaman kung siya ay drug addict? Dahil ang drug addict wala sa tamang pag-iisip, magre-resulta ng buhay ng mga Pilipino sa gera na wala naman tayong kinalaman. Dumaguete, the city of gentle people. Nais nyo ba ng gera? Nais nyo ba ng kapayapaan? Nais nyo ba ang presidente nagpupulburon? Bakit kinakailangan accountability? Dahil pag hindi nila natin pinasagot sila sa kanilang krimen laban sa bayan, mauulit muli sa kasaysayan ang kanilang mga krimen. Ako po'y humihingi muli ng patawad sa inyo. Dahil nung huling eleksyon, umakyat ako sa entablado ni Marcos Jr. Bakit? Dalawang bagay po. Unang-una, dahil kay Inday Sara Duterte. Ang sabi ko, abay, ayaw nga suportahon ng ating Tatay Digong ang tinatawag niyang drug user. Pero kinakailangan, meron namang kasama sa Inday Sara Duterte. At pangalawa, dahil bilang isang Kristiyano, bilang isang miyembro ng UCCP na nagpapatakbo ng Siliman, buong akala ko ay nagbagong buhay ang Marcos Jr. at nagnanais na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero wala pa pong 2 taon, anong ginawa? Tinatangkang baguhin na naman ang saligang batas para po siya ay maluklok sa pwesto na panghabang buhay. Papayag ba kayo, mga taga-Dumaguete? Lalaban na ba kayo? Ano ang panawagan ninyo kay Pangulong Marcos ngayon na may duda tayo sa kanyang pag-iisip?
Sabay-sabay tayo nang marinig nila ang ating kahilingan. Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nagbata ka. Mamaya tutuloy natin yan. Nagtataka ang marami. Bakit kaya pabalentong-balentong ang ating Pangulo? Nung una, ang sinabi niya, China ang pinaka-importante kong alyadong bansa. Matapos magpunta ng Estados Unidos, balentong kaaway ang China. Ano ba ang interes niya sa Amerika? Ngayon po, ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga biktima ng karahasan sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasaan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya na ang pagbalentong niya pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman? Ano tingin nyo? Meron bang kinalaman ng nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong? At ang resulta, kinakaladkad niya tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng isang gera. Mga taga-Dumaguete, the city of gentle people, papayag ba kayong magkagera para sa mga Marcos? Makasaysayan po itong araw na ito, ha? Dahil pinagbawalan tayong mag-rally. Binawi ang ating rally permit, pero naririto kayo, nanindigan ng rally permit namin galing sa saligang batas, galing sa Panginoon, dahil kami po ay hinugit sa imahe ng ating Panginoon. Tama ba o hindi? At dahil po dyan, pwede ba ho? Harapin natin ang ating mga katabi at sabihin natin, congratulations, my brother and my sister. Simula pa lang po ito. Dahil ngayon, matapos ang makasaysayang pagtitipon sa Dumaguete, kung saan libo-libo ang sumipot, bagamat walang rally permit, Mr. Marcos Jr., we put you on notice. Alam po namin ang karapatan namin at pupunta kami sa lahat ng syudad at probinsya ng Pilipinas at kami po ay sisigaw ng transparency, accountability, peace and security. Nek-nek nyo kung biski hindi nyo kami bigyan ng rally permit. At mula ngayon, ang itatawag natin dyan, ang Dumaguete Doctrine. Meron kaming karapatan, hindi kami papayag na masupil. Ang tanong, parating na po ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas. Sino ba ho ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas? Hindi ko kayo marinig! Pero mga kaibigan, bago tayo harapin ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas, kanina, enjoy na enjoy ako na magsayaw kasama kayo. Gusto nyo bang magsayawan tayo? Gusto nyo bang patay ako nandito sa entablado magsayaw? Pero kayo mga nasa harap, kayo magtuturo ng mga galaw. Pwede ba yon? Mga kaibigan, ang ating mga kaibigan galing sa syudad ng Davao muli, sayawan muna bago ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayaw mo kaulaw nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa manubo.
Di na tinuod ang tinuod